Shocking revelation sa buhay ni Liza Soberano ang walang takot na ibinahagi sa isang podcast ni Sara Baba. Mga pang-aabuso, galit at mga hinanakit, first time na ibinahagi ni Liza sa publiko. Mind your own business. Yan ang statement na gigil na sinabi ni Liza sa lahat ng mga taong mas pinili siyang laitin at husgahan imbis na unawain at alamin ang tunay na sakit na kanyang pinagdaanan. Narito ang buong detalye. Nagte-trending ngayon ang isang video podcast kung saan ay guest si Liza Soberano. Hindi ito ordinary interview na question and answer. Ang buong palabas ay may therapeutic setup. Dito mapapanood si Liza na parang sumasailalim talaga sa isang mental health therapy session. Sa panimula ng video, inamin ni Liza ang mga matatagal na nabaong mga trauma, ang mga pang-abuso at emotional neglect sa kanya noong kanyang kabataan. Nagsimula ang lahat sa pagiging dysfunctional ng kanyang pamilya sa murang edad niya. Ibinahagi ni Liza na bata pa lang sila nung magkaroon ng drug addiction ang kanyang nanay, habang ang kanyang tatay naman ay nagkaroon ng mga patong-patong na kaso sa Amerika hanggang tuluyang itong ma-deport. Dumating sa punto na walang magulang ang mag-aaruga sa kanya at sa kanyang kapatid. At dahil matatanda na mga lolo't lola sa side ng kanyang nanay, hirap silang asikasuhin ang mga ito. Tuluyan silang nadala sa isang foster care. Kinupkup sila ng dating kaibigan ng kanyang nanay, ngunit dito naranasan ni Liza ang mga pang-aabuso na nagbigay sa kanya ng trauma. Nariyan daw ang ituring siyang parang aso. Padilaan sa kanya ang dumi ng aso at hindi pakainin ng ilang araw. Gutumin at patulugin sa garahe at marami pang iba. Tumagal daw ito ng halos 8 buwan. Maigi na lamang daw ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsumbong sa social worker na regular na nag-check up sa kanila. Awa ng Diyos at napunta sila sa kanilang mga lolo't lola sa side ng kanyang tatay. Dito na sila nagkaroon ng maayos na pamumuhay, ngunit kalaunan din pinapunta raw silang magkapatid sa Pilipinas para permanente ng manirahan. Ngunit labag ito sa kalooban ni Liza sapagkat hindi niya talaga personal na kilala ang kanyang tatay. Bago matapos ang unang phase ng video, binigyan si Liza ng pagkakataon ng host upang magkaroon ng panahon para kausapin ang batang Liza bilang part ng kanyang healing process sa childhood trauma nito. At ito ang kanyang buong statement. I would want baby Liza to know that it's not her fault. I think that one thing that I realize is I developed this habit of making myself feel small out of fear of being a burden to people. I was afraid that if I did something that they didn't like or something that would upset people, that they wouldn't want me anymore or that I'd become unworthy of their love. And so I tolerated and accepted a lot of disrespect and abuse out of fear of losing people that weren't afraid of losing me. I think baby Liza just needed people to keep their word. There was no lack of words of affirmation. People would tell me that they love me, but then they would do the complete opposite of what they do when you love someone. So that's why words don't really mean anything to me. It's all about action. Because you could say you love someone. You could say that you're trying your best, you're doing your best, that you want the best for someone. But if your actions don't show it, then it's not true. I think the first time that I felt truly worthy of love was when I started gaining fans through my acting and my career. And it was also my love team partner. His name was Enrique. He was my first love. Dito na pumasok ang phase 2 ng video kung saan ibinahagi naman ni Liza ang mga panahon na magka-love team na sila ni Enrique Hill. Kung paano siya na in love, kung paano nakatulong sa buhay niya ang kanilang pagiging sikat na love team. Ngunit naikwento rin niya ang pagkakakulong niya sa isang love team.
Bagamat masaya siya sa naging takbo ng kanyang career at relationship dahil naging mag-boyfriend naman sila sa totoong buhay, may punto na nahirapan siya dahil nalilimitahan ang kanilang mga galaw dahil sa obsession ng publiko sa kanilang pagiging love team ni Enrique. Dito rin naging big reveal ang pagkumpirma ni Liza na 3 years ago pa silang hiwalay ni Enrique. Hindi nila magawang aminin pareho sa takot na baka maaaring ikasira ito ng kanilang career. Inamin ni Liza na maayos silang naghiwalay ni Enrique na sa paghihiwalay nila ay ramdam nila na mahal pa rin nila ang isa't isa dahil parehong masakit para sa kanila ang maghiwalay. Kaya lang ramdam na ni Liza na hindi na talaga siya masaya. Inamin naman ni Liza na hanggang ngayon nagigilty siya na sumuko siya sa kanilang relasyon. Madalas pa rin daw silang magkausap ni Enrique at kinukumusta niya ito. Sa huli, sinabi ni Liza na kung kakausapin niya uli si Baby Liza, sasabihin niya na matuto sana muna itong mahalin ang kanyang sarili. Sa pangatlo at huling phase ng video, ay pinag-usapan naman ang freedom na inaasan ni Liza. Pakiramdam niya kasi na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya sa mga trauma na pinagdaanan niya, sa mga validation ng ibang tao. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya maghahabol ng approval sa ibang tao at uunahin na niyang mahalin ang kanyang sarili at i-let go ang lahat na sakit, galit at hinanakit. Sa puntong ito, inilabas na niya ang mga galit sa mga taong nanakit sa kanya. Isa-isa niyang binanggit ang mga taong ito at inilabas ang kanyang nararamdamang galit. Sa huli, masayang sinabi ni Liza na masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataon na mailabas ang lahat ng ito. Narito ang kanyang buong statement. I just want to say thank you, Sarah, for giving me the space to feel safe to release. I'm crying again, but I never felt like anybody actually listens to me, even when I'm crying for help. So it's nice, so thank you. And I just hope that everyone will be a little kinder to themselves and not tolerate bad things. Don't let people hurt you. Don't stay because you're afraid of rocking the boat. Love yourself first and life will get so much better. Dito na nagtapos ang video. Isang makabagbag damdaming revelasyon mula kay Liza Soberano. Isang kwento ng sugat, laban at pagbangon na magpapaalala sa atin na kahit ang pinakamakinang na bituin ay may pinagdaraanan ding hindi nakikita ng publiko. Ikaw, anong opinion mo sa issue ito? Leave your comment below. Para sa iba pang celebrity updates and features, manatiling nakatutok dito sa Showbiz Ganap Global. Thank you for watching! Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.